Welcome back to my channel, Faceless Ro here, ang inyong host. Maraming salamat sa lahat ng mga umantabay, nagbigay ng komento sa ating comment section. Binabasa po natin lahat yan, dyan tayo kumukuha ng mga kaalaman, mga ideas sa ating ginagawang vlogging. At dito ngayon sa episode na ating pag-uusapan ay yung bahay no, na natira sa kabila ng malawakang sunog sa California. Kaya natutuwa tayo dahil ang naririnig natin sa social media at nakita natin no kay Nikki Glaser doon sa Global Awards na ang sabi doon na walang mention si God no sa uh, votes no, hindi natawag yung pangalan, tapos sinabi niya na ano bang ini-expect mo sa godless town. So in other words, parang sinasabi niya na wala naman Diyos dito di ba? At isa sa kapansin-pansin na ginamit nila ay godless town. Ano pa? Yung they are very ungrateful. Ano pa? Self-glorifying. Yan yung mga na-topic natin last week, di ba? Na glorify nila yung sarili nila. Hindi nakakatuwa dahil yung kalakasan natin at yung ating ability ay galing sa Panginoon. Pero kung sabihin mo na mas magaling ka pa sa ibang tao at yung self-glorification, it's pride, no? Para sinasabi nila na they don't need God kasi ginawa ko to, pinagpaguran ko to, at kailangan ko lang maging masaya dahil ako lang lahat ang gumawa nito. So may tumulong man sa akin dahil ako pa rin ang gumawa nito. Di ba? And even the Catholic Church, no? Minak nila. So, yung Pope, minak nila, kinutya nila, no, nilait nila. Kaya, anong expect natin sa ganitong mga tao? Pero alam nyo, pag tinignan natin yung character ni God, ganun ba talaga si God sa mga tao? Tandaan natin na napakasama ng mga taga Nineveh. So ano isang ba yun? Sa Old Testament, yung narrative doon, yung istorya doon, makikita natin na pinapunta si Jonah sa Nineveh para ipangaral ang kaligtasan. No? And then si Jonah, ayaw niya kasi nga kaaway yun ng Israel. Pero ended up, napunta pa rin siya sa Nineveh and he preached no? Yung kalooban ng Panginoon na sila ay maligtas. At naligtas yung lugar na yon and then si Jonah nag-imo. So, ganun ba talaga si God? So makikita natin si Jonah, hindi, di ba? Kasi si God, nagpapatawad siya. Yung ating mga kasalanan ay hindi niya nire-record. No? Pag humingi tayo ng tawad, patatawarin tayo ng Panginoon. Kung ganyan yung mga tao dyan sa Los Angeles, kailangan natin magpadala ng mga missionaries, no? Yung mga naniniwala kay Jesus. At kung sasabihin na ni Nikki Glaser, no, doon sa Global Awards, doon sa mga taong nagtawanan dahil nga walang mention yung name, walang votes si God doon sa kanilang gathering. Gusto kong sabihin sa inyo na merong isang ano no, kung hindi nasunog, kung makikita natin nasunog lahat ng mga kabahayan, pero may isang bahay na hindi nasunog. Ito yung panonoorin natin. So, ang ibig sabihin, merong naniniwala sa Diyos sa lugar na yan. And in other words, okay, sinungaling ang demonyo. Mali ang binabalita ng social media. Di ba? At makikita natin, pag pinag-aralan natin, sinearch natin, ang California ay mga evangelicals. May mga Christian po dyan. In other words, merong naniniwala kay Jesus. At sabi doon sa datos, 20% no, out of the population, merong naniniwalang mga tao kay Jesus. So 20% believers kay Jesus. Pinuulit ko 20% believers kay Jesus. Yan. So, anong makikita natin dito? The devil is a liar. So, sinungaling ang demonyo, anong gusto niyang palabasin? Sinisiraan niya ang God. Kaya nga sabi ko, di ba, doon sa una natin vlogging, hindi pala last week, yung last day lang, di ba? Hindi lang ako naalala. So, katulad sinabi ko, is it God's judgment? Is it God's wrath? Is it God's warning? Or man putting calamity on himself? Di ba? Yun yung question doon eh. And then blame God. Later on, they blame God. Na kasi ganyan naman ng Diyos, ganyan, naman magpaparusa ang Diyos
Sa Old Testament, pinag-aaway-away niya ang mga tao na wala namang dahilan. Marami ako nakausap ng mga ganyan, no? Pero that is a lie. Tandaan natin, the devil came only to kill, steal, and destroy. Teka lang muna, may po. May ano, pumasok sa mata ko yata. Okay, di ba? Yun ang character ng enemy. He came to steal, kill, and destroy. Pero yung character ni God, siya ay mahabaging Diyos. Di ba? Yung nagawa nga nating kasalanan ay pinatawad niya na at tayo'y lumapit sa Panginoon sa mga oras na ito. So, naniniwala ako na may mensahe ang Diyos sa Los Angeles, California, sa USA. At hindi natin pwedeng maliitin ang pagkilos ng Panginoon sa lugar na yan. Okay, panoorin na natin itong video na gustong ibigay sa bawat isa sa atin. Okay guys, raw kasi tayo kaya ganito yung inaano natin, isa-isa natin. Ayan, okay, panoorin natin. But God saved my house. Why are all of my neighbors? Why are they? And then in the middle of two burnt down blocks, there's one house standing, and that's mine. I shouldn't be crying because my entire block is burnt down. But God saved my house. Why are all of my neighbors? Why are they? And then in the middle of two burnt down blocks, there's one house standing, and that's mine. I shouldn't be crying because... At yun yung kanyang bahay. Diba? Dalawang beses natin pinakinggan, pinanood. So nakita natin na yung bahay lang niya guys, yung hindi nasunog. At naniniwala ako na hindi lang isa yung testimony niyan. Marami yan. Kasi naniniwala ako na maraming mga anak ng Diyos dyan. So another example, bukod kay Jonah sa Ninive, ay yung example ni Abraham. Di ba nakipag-converse sa Lord? Sabi niya, Lord, what if 50 na may righteous doon sa Sodom and Gomorrah? Gugunawin mo pa ba yun? Sabi ni God, hindi. Di ba? Eh what if there's 40? Hanggang naging 30, hanggang naging 10. Tumigil na si Abraham eh. Pero sinabi ni Abraham, Lord, what if there's only one? Gugunawin mo pa ba yun? Sa tingin ko, ang sagot ni Lord, hindi pa rin. Di ba? Kasi hindi si God na nagmamadaling gunawin yung Nineveh. Kaya nga sabi niya, teka muna, ililihim ko ba sa aking kaibigan na si Abraham yung gagawin ko sa Sodom and Gomorrah? Ah, hindi. Kakausapin ko siya, di ba? Sasabihin ko sa kanya kung ano yung plano ko. So, ganun din dapat tayo. Makita natin yung kalooban ng Panginoon. Na hindi siya talaga yung nagmamadaling gunawin yung mga tao, puksain yung mga tao. Hindi siya ganun. So kung ano yung pinapakita ng mundo, ng social media na pinoportray si God as killer, no? Hindi. Yung mamamatay tao nang wawasak, magdanakaw ng ari-arian, ay hindi si God. Si Satan yun. Okay? So, yan po yung aking view dyan pagdating sa nakikita nating nangyayaring wildfire dyan sa Los Angeles. Okay? So, pagdating naman sa judgment, yung sinasabi nila sa Book of Revelation, hindi natin pwedeng i-compare yun sa nangyayari ngayon. Dahil yung mababasa natin doon ay hindi lang sa isang area o sa Los Angeles, kundi sa malawakang, it is in a large scale, no, very large scale, hindi lang sa Los Angeles. Makikita natin sa iba't ibang nation yung fire na yon. Okay? So, yun lang mga kaibigan na gusto kong i-point out dito sa ating pong discussion at sana nakatulong po ako. Tandaan po natin, mahal na mahal tayo ng Panginoon at ayaw niya tayong mapahamak. Kaya ang nais ng Panginoon tayo lumapit sa Kanya habang may panahon pa. Di ba? So, yung mga nakikita natin sa paligid natin ay maging halimbawa sa atin na we are running out of time and we need God in the equation. Don't ever forget God because God's promise that I will never leave you, sabi ng God, nor I will never leave you nor forsake you. So yun lang po mga kaibigan, kung meron tayong mga dalangin sa Panginoon, idulog natin sa Diyos. At bago tayo matapos, pag-pray muna natin ang Los Angeles. Lord, sa mga oras na ito, aming Ama sa langit, tinataas namin
ang Los Angeles, Father God, ang mga residents doon. Salamat sa mga firefighters. Lord, thank you. Bigyan mo sila ng wisdom. Lord, send rain, Lord God, sa lugar na yan. At makapula na ang apoy sa pangalan ng Jesus. Walang ibang itataas na pangalan, kundi kayo lamang, hindi ang aming mga sarili, kundi ang tanging Panginoong Jesus lamang. Ang aming samot dalangin in Jesus' name. Amen. God bless guys. Kita-kita muli tayo sa susunod na episode. Ito lamang sa ating channel. At marami tayong pag-uusapan. Okay? I'm here to help you and equip you and pray for you. God bless guys. Bye-bye.